Sino ba talaga ang Pilipino? May isang salita bang kayang ilarawan kung sino ang Pilipino? Matangkad? Pandak? Mestizo? Moreno? Matalino? Talentado? Pilosofo? Masayahin? Masipag? Tingnan nga natin. Tara, biumahe tayo. Dekada 50, pag may nagyaya sa'yong kumain sa restaurant, siguradong hindi pagkain Pilipino ang kakainin nyo. Sigurado nang kakain kayo ng pagkain Kano, Incheck, Pranses, at iba pa. Basta, wala kang makahanap na pagkain Pilipino sa restaurant. Sa bahay lang kasi hinahain yun eh. Hindi yun pinapakain sa dayuhang bisita, sa mga kakilala sa trabaho, sa mga taong gustong mong paaliwin. Ganun na lang ang estado ng pagkain Pilipino. Pambahay, hindi sibilisado, hindi elegante. Pero, di na ngayon. Noong mga dekada 90, lalong sumikat ang mga restaurant na pagkain Pilipino ang hinahain. Karamihan sa kanila, tradisyonal ang pagkaluto ng pagkain. Parang pambahay, malakas ang hatak ng mga kliyente. Kamakailan lang, may bagong lahi ng pagkain Pilipino ang sumikat. Modern Filipino cuisine, ika nga. Malapit ang lasa sa orihinal. Pero iba. Bakit sumikat ang pagkain Pilipino? Pwede na ring masabing epekto ito ng paggising ng Pilipino sa pagkalimot. I'm Ken Mercado. I have civil support of I'm working at the Vaccination Office of Bacoor. Yung mga fresh na seafood na makikita dito sa Bacoor, tulad ng tahong, talaba, alimango bato, saka hipon. Masarap na pagkain dito, lalo na pag summer, dyan sa Midigman, yung special na halo-halo nila. Tapos dito sa Misinagwelasan, kung nasaan yung tahong port natin. At meron din doon na mabila ng mga tahong chips. Marami na akong tikman seafood, chef. Pero, sobrang ang pangatalaba dito sa Bacoor. Tignan nga natin ang tikman. Pero talagang masarap. At alamin natin kung paano ito kinukuha mismo ng mga mandaragat sa dagat. Tara! I am your host, Micaela Gonzalez, at tatanungin po natin si Kuya. I'm Willie Sabino, Bacoor, Cavite, 58 years old. At gano'n naman po katagal kapag pupunta po kayo sa Laos upang makakuha lang po ng mga tahong at talaba? Ang biyahe, 45 minutes. Then, sa laot, pag sinubo na yan, almost 3 hours. Then, pagbalik, 45 minutes, almost 5 hours. Tapos, ang harvest niyan, yung iba, ma-harvest ng 4.5 months. Yung iba, mga 7 months para malalaki ang tahong. At ano naman po ang mga pwedeng iba't ibang klaseng luto sa tahong at talaba? Maraming klaseng luto sa tahong. Ang tahong, pwede mong i-adobo, pwedeng steam, pwedeng ihaw, pwedeng baked tahong, pwedeng tahong chips.
Yung iba, nilalagyan ng sabaw. Sibuyas kamatis lang simpla, okay na yon. Yung talaba naman po. Ang talaba, karamihan ginagawa ng steam. O kaya, bubuksan sila ng silaw pa, nilalagyan lang namin ng suka na may babang asili. Ah, ganun pala. Iba't ibang klase pala ang pwedeng gawing luto sa tahong. Ngayon, alamin naman natin kung paano sila nilalagay sa dagat at ilang buwan sila bago hamuin. At mag-interview na rin tayo ng tao kung ilang taon na sila sa ganitong klaseng negosyo. Tara! Ako ho si Peter. Bali kami po yung may-ari sa buhay. 20 years na kaming nagtitinda po. Ang masasabi ko lang po, pagdating po sa mga sales, yung mga ganyang produkto po, number 1 po talaga yung produkto ng Bacoor po. Bukod sa mataba, sariwa, yan po. Yun yung pwede namin ipagmalaki pagdating po sa mga tahong-tahong sa Talaba po. Talagang dinadayo po ito. Kahit sa mga Batangas, sa Manila, all over the world actually. All over dito sa Pilipinas po. Yan, masasabi ko po talagang dinadayo po kami. Kilala po kami. Ako si Toto, isang mandaragat. Ako yung nakamo ng tohong. Diyan sa mga Bacoor Bay. Ang murang tohong lang sa April to May, yan, taksanan to mura. Mga 25 per gallon. Kami yung nagbibigay sa mga tindera ng to, kami yung sumisisid sa dagat. Yan ang aming hanap buhay. Yun lang. Tapos binabayaran kami ng may-ari per gallon. 10 pesos per gallon ang bayad sa amin ng may-ari ng to. Ang kawayan siya sa dagat. Yan yung kinakapitan ng tuhong. Yan, bago kapitan, every 6 months kung kapitan yan, bibilang ka ng 6 months bago kapitan yan. Yan, visible yan, may kanya-kanyang lalim, maliit. Katulad niya, maliit ang kawayan, panggilid lang yan pag malaki, panlaot na. Yan tumutupas at pag kinamang ngayon December, December, January, February, March, April, May. Mga May, kakapitan na yan, pwede mo nang harvestin. Pwede ko nagsasakang December, pwede mo nang harvestin ng May yan, ang taong yan. Pag buwan ng July, August, tagbagyo yun hindi kami nagsasak ng kawayan. Kailangan mga May yan, gayang May, December, nagsasaka ng kawayan para tag-init. Pero pag tagbagyo hindi. Kasi hindi namin kaya magpalawak pag tagbagyo. Sa tag-init yan, marami sasaksak. Katulad itong buwan nito, itong November, December, January, yan, saka na yan. Sa October, saka na yan, ang kawayan. Ngayon, titignan naman natin kung paano trabahuhin ang mga kawayan bago ito ilagay sa dagat. At, uy, ingat kuya, kasi makakausap kami, mataga daw ang pagkamay at naputol. Konting ingat lang po. Ito ang pinagmalaki naming negosyo sa Bacoor. Ang liliit ko lang ng tahong natin ngayon. Tahong. Hindi na to mga ganito talaga ang dapat mga ganito pa. Mga ganito talaga. Wala na tayong makuhang malalaki na yung tinatawag na ali. Ganyan na pagkakalagay yan. At ngayon po, lulutuin na po yung tahong. Yum, yum, yum. Masarap talaga ang tahong dito sa Sinunggalasan. Tikman na natin. Ayan, alam mo ba, matataba ang tahong dito. Kasi nga, alagang-alaga sa dagat.
Dito na po kayo punta sa Pinenguelasan, Bacoor City. Napakasarap po ng tahong. At ngayon po, dito na po natin yung sabaw ng tahong. Masarap. Hello. Narinig-broad ka dyan. Sabi lang ha. Parang bakit sumamit kanin sa kano para kitang-kita? Ate, kain tayo. Maraming salamat po sa mga nagbigay po sa amin ng tahong. Nagbusog na po ako sa wakas. Pagkatapos natin pumunta sa tahungan, pumunta naman tayo sa kainan sa balsa. Balita ko, masarap daw ang mga pagkain dito at murang-mura. Subukan natin. Tara na, kain na tayo. At ngayon po, nakikita po natin yung mga pagkain na napakarami at napakasarap. At nakikita lang po natin ito dito sa Bacoor City, kainan sa balsa. Napadaan kami dito kasi nagugutom na kami. Sabi ng mister ko, daan kami dito sa balsahan. Kain tayo dito. Ilang beses na kami kumakain dito. Eh, paborito na yung puti, ay sihaw, doon, saka ito, sa mga batik, saka ito. Kaya ilang lord na kita.